Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And ngayong araw na ito, marami tayong matutunan sa salita ng Diyos na ating matutunan syempre sa atin pa rin Come Follow Me na lesson this July 6 to July 12, 6 to 12 hanggang 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanggang Sunday. The Lord will fulfill His words given through His prophets. Or tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga salitang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Alam niyo po, napaganda po ng simula ng araw kapag tayo nakatuon sa Diyos. Kaya kinakamusta po kayo. Kung kumusta yung mga kumusta na po kayo this week. Ako po yung nagpapasalamat sa mga individual na nagme-message. Yung mga bago lang nabasahang message na nakakagalak ng puso na malaman po na matagal na po kayong nakikinig and marami po kayong natutunan. Ako din po. So, deep is to my heart, I want to say the gratitude. Thank you so much. Kayo po isa sa mga rason na nagpapatuloy po akong gumawa araw-araw, na ako po ay na-inspired at syempre pinabubuhay ko po yung mga tinuturo natin. Kasi to be honest, it's in my side, mahirap magturo kung hindi ko po siya ginagawa. Nakakaano po siya, yung parang naghahang po ako, Kaya parati ko pong pinapanalangin sa ating Diyos na samahan ako ng banal na Espiritu sa araw-araw, especially sa mga panahon nagtuturo po ako. And alam niyo po kagabi, meron akong natutunan bilang isang magulang, And hopefully po na ito'y di magbigay sa atin ng inspirasyon or idea or lesson sa buhay. Yung panganay naming anak, pag nagkakamali siya, hindi ko ma-attain na hindi siya, hindi siya ihag, tapos i-kiss, So nasanay po siya na pag may magkakamali po siya, after nun, nilalambing ko siya. So parang na-feel ko na mali yun. Kasi hindi niya ma-feel yung bigat ng, yung consequence ng ginawa niya dahil in the end, ay okay lang sa akin. Yung parang ganun, yung parang ay okay lang kasi kay daddy, mamaya-maya lalambingin na ako nito. Ano po dumating sa point na the way siya magsalita sa amin ng nanay niya. Okay naman, medyo masabi nating logical naman or sa tama naman yung pagsagot niya. Pero hindi maganda kasi sabi ko nga sa kanya kagabi, yung paggalang kasi yung si mother mo, yung mommy mo, yung nanay mo is she's crying because of you. Kasi kagabi, ina-advisean sa namin, he's 13 years old, but the way siya magsalita. And, the Lord really prompt me to do my job as a father. Kasi nang kinuha ko yung cellphone niya, maglilinis siya tapos kukunin niya. Sabi ko sa kanya, bakit mo kinuha? Sino nagsabi sa'yo? Marami siyang mga alibi. Hanggang kagabi, pati sa computer, dinilit ko yung mga games, dinilit ko yung mga add-ons niya doon. Tapos nagmamumble siya, nagmumurmur siya. Sabi ko, wag kang magmurmur. So talaga nag-firm ako and I'm praying, kasi natutulog siya dito sa taas. Kung saan ako gumagawa ng Come Follow Me. Pati yung aking computer dito, ay nilagyan ko ng password. Para hindi siya makalogin. So, talagang kinuha ko sa kanya yung privilege, my dear brothers and sisters, na ma-feel niya. So minsan, sa ating buhay, yung mga anak natin, sabihin natin na bakit nagkaganyan, bakit nagkaganito. Pero deep inside, nagawa ba natin yung ating responsibilidad sa ating mga anak? Nagawa ba natin na tulungan sila? Nagawa ba natin na as in himay-himayin? Kasi mahirap po na mag-change tayo bigla na matagal na nila itong ginagawa. Yung parang naging parte na talaga ng buhay nila. Kaya sa akin, it's mas maaga
talagang ano na namin, pag nakita namin ng parang hindi na to maganda, no? Parang later on, hindi na to magiging maganda sa kanya. Kaya, we need to do precautions. Ginagawa natin kung ano yung nararapat. Kasi mahirap po na matagal na or years na, no? And then, gagawin natin yun sa kanya. Kasi, mangyayari nun, doon na siya kumukuha ng life support eh. Ba yung atensyon na binibigay natin sa kanya, wala. So, doon niya kinukuha sa cellphone, sa computer, sa iba pa mga bagay. O sa pagsasayaw, di ba? Sa hobbies niya. Pag kukunin natin yon, parang sinabi natin sa kanya, parang ginawa natin sa kanya, ay kinuha natin yung life support niya. Pag sinabi nating life support, yung parte ng buhay niya. Kaya doon minsan yung mga bata nagre-rebelde, nadidepress, at hindi natin alam, mas malala pa yung gagawin nila. Na wag naman sana in the will of God. Kaya dito natin matutunan sa lesson na ito na napakahalaga po na as early, naramdam natin na may gagawin tayo. Gawin na natin, no, para na ma-save natin yung rising generations. So in early in the morning as I prayed, habang natutulog ako, kinabukasan, no, sabi ko sa kanya, okay ka lang David. Okay, David yung pangalan niya. Hinimas ko yung likod niya, okay ka lang David, 13 years old. And then sabi niya, okay lang daddy. Ganon. Parang na-feel ko yung humility, and I keep on praying na maramdaman niya yun. And sabi ko sa kanya, bakit namamaga yung mata mo? Nag-ano ka ba? Umiyak ka ba? Sabi niya, hindi ako umiyak, sabi niya sa akin. Sabi ko, nag-play ka ng piano sa taas? Sabi niya, oo. Bakit namamaga yung mata mo? Sabi niya, dahil hindi siya makatulog. See? So, inaamin ko dito, kasi sabi ko nga, gusto kong tao na yung bang in good times and in bad times, may natutunan tayo. Kasi hindi naman na po ako tatakbo, no? Hindi naman po ako tatakbo bilang isang para na masabi nating a good leader. So, sabi ko, yun yung epekto kasi minsan dinadala niya yung cellphone sa taas kasi akala namin nag-aaral o nagpupuyat. Ngayon wala na siyang cellphone, naninibago yung kanyang pangangatawan, yung kanyang isip. So, sabi ko, okay lang to kasi babalik din yan sa normal, and then ibibigay namin yung cellphone sa kanya during Friday night and Saturday night. And yun na yun. 2 araw lang. Until such time na mag-mission siya, pag-uwi niya, no, mag-guide na lang ako, but he is old enough to look sa sarili niya. So, nawa po, I know na some of you can do better than me, and some of you will get idea o lesson sa nangyari sa akin, no? Na para sa akin, sa miracle and a blessing, no, sa buhay natin na namulat ako, no, as early na hindi bala bilang ama parang chill ka lang sa anak mo, yung parang ayaw mo siyang ma-stress, pero hindi niya alam yung responsibilidad at yung tama. It's ating gagampanan yung responsibilidad natin bilang ama na itama. Kaya yung mga priesthood sa tahanan, malaki po yung ating papel na ginagampanan sa ating pamilya, no? Kaya ako po yung nalulungkot kasi naranasan ko rin yan eh. 'Di ba? Yung wala ka sa bahay dahil sobrang busy ka. Either busy ka sa trabaho, no, sa paghahanap ng hanap buhay, negosyo man yan, or remedyo general. O sabi natin remedyo general, tawag sa amin yung parang yung mga kontrata lang, no, ng mga maliliit. Or either gumagawa ng mga kasamaan, no? Kaya kawawa yung pamilya, especially yung mga rising generation. Pag sinabi po nating rising generation, yung mga susunod na mga generasyon, ito po yung mga anak natin. So, dito po, habang papakit ako sa taas, nag-iisip ako, kanina sa baba, para may pumasok na inspiration na sa isip ko. Ganito din yung ating Diyos sa atin. Na minsan, nakakaramdam tayo na parang kinukuha ng Diyos yung mga opportunities sa buhay natin. Bakit po? Kasi gusto niya na matuto tayo. Kasi gusto niya na makilala natin paano magpakumbaba. Kasi minsan pag sobra na yung pagiging spoiled natin sa Diyos, minsan kahit na masama na yung ginagawa natin o labag na sa ating kalusugan, sa spiritualidad natin, sa ating ethics,
nagagawa natin kasi feel na kaya kong gawin. So kapag sinasaway po tayo ng Diyos, hindi po dahil galit siya sa atin. Yes, galit siya sa atin at mahal niya tayo. Tulad po ng ginawa ko sa aking anak, na dinisiplina ko siya. Ganun din yung ating Ama sa Langit. Kasi kung hindi niya tayo mahal, hindi niya tayo didisiplinahin. Ang kaibahan lang po is marunong tayong magpakumbaba. Kasi pag yung anak ko, siguro pag nagrebelde siya during that time at gumawa siya ng basag siya or talagang hindi na siya makokontrol. So, bilang magulang, siyempre natatakot ako or, di ba, kasi na-failed ako eh. Diba? Failure ako kasi meron akong nagawang sana na hindi ko nagawa. Yung point doon is pagkukulang. Diba? Yung ating Ama sa Langit, ganun din siya. No? Umaasa siya. Pero pag rebellious talaga yung act natin, walang mangyayari sa atin. Kasi yung nangyayari sa buhay natin, yun din yung naramdaman ng ating Ama. Diba? Kasi natututo tayo. Bakit pinanganak tayo? Para matuto tayo bilang sanggol, matuto tayo habang lumalaki tayo, matututo tayo sa ating pagiging youth, natututo tayo sa pagiging single adult, sa paghanap ng trabaho, sa pag-aaral, sa pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng apo, pagiging matanda, at kamatayan. Di po ba? Lahat ng ito, bakit natin pinagdadaanan? Para matuto tayo habang tumatanda tayo. Nagiging matured, no? Kunin natin yung salitang matanda. Nagiging matured tayo sa buhay. Mas nagiging productive tayo. Mas nadagdagan yung ating wisdom. Kaya, my dear brothers and sisters, yung sinabi na mahal tayo ng Diyos, kaya dinidisiplina niya tayo kasi ayaw niya tayong mawala kasi nakikita ng Diyos napo-foresee ng Diyos yung ating kinabukasan. Ako din, nakikita ko sa anak ko, hindi naman yung lahat, pero nakikita ko pagpatuloy niya to, hindi siya magiging magalang sa amin, hindi siya magiging magalang sa iba. Pag gusto niya lang susundin niya, may posibilidad na hindi siya magiging masaya. No? Yung anak kong isang lalaki, yung pangatlo, sinabihan ko siya kasi yung pang-apat na anak, no, parang nasipa niya na hindi sinasadya kasi galit siya. So, nag-usap kami dalawa habang yung mata niya medyo, ang tawag doon, nagalumaw-lumaw sa amin, yung watery eyes, yung parang iiyak na. No, kasi ano siya 8 years old. I tell him na mali yung ginawa niya, kailangan maging protector siya ng kapatid niya, kailangan na mahalin niya yung kapatid niya kasi 1 year lang yung gap nila And then, after ng pag-uusap na yon, natulog siya siguro dahil sa sadness, kinabukasan, pag-school. Gusto ko yung mga bata. Kasi yung mga bata, hindi nagtatanim ng galit. Yung parang go back to, alam mo yun, papagalitan, papaluin, tapos babalik sila sa normal after ilang oras. Di ba? Yun yung sana meron tayo. Kasi sabi ng Diyos, maging katulad tayo ng isang bata. Na, yung isang bata, madali silang, di ba, mapagpatawad, no? Kulang sila, cheerful, di ba? Kung anong meron, masaya na sila. Dapat ganun tayo. Ang kinabukasan, sabi ko sa kanya, oh, Jacob, kumusta na? Kumusta ang school? Did you protect your sister? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala naman siya daw doon sa classroom niya. Pero sabi ko sa kanya, okay lang yun. Pero protect your sister ha, di ba? So, hindi mangyayari to pag wala ako sa bahay. Hindi mangyayari to pag nakatingin lang ako sa cellphone. Di ba? Nakikita ko yung magulang, nakaupo silang dalawa, yung nanay nagsi-cellphone, yung anak nagsi-cellphone, yung tatay wala. Sabi ko, okay. This is the reality kasi hindi lang sila nakakaranas nun. Tayo. Either aminin man natin sa hindi. If hindi mo naranasan, well, good. Huwag mo nang maranasan. Pero pag naranasan natin, di ba, hindi maganda. So, ganito yung ginagawa ng ating Ama sa Langit sa atin. Gusto niya na maayos tayo. At gagampanan din natin yung responsibilidad natin bilang magulang sa ating mga anak. Handaan natin, tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga salitang ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mayroon tayong personal na revelation din bilang ama, bilang ina, bilang lolo, bilang anak sa ating mga kanya-kanyang mga kinakaharap sa buhay. So dito na tayo sa 2 Kings chapter 4 verse 8 to 17 at 2 Kings chapter 7 verse 1 to 16. Nagpakita ng dalawang makapangyarihang pangyayari sa ministeryo ni Propeta Eliseo
na nagpapatunay na ang bawat salitang nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta ay tiyak na matutupad sa kanyang itinakdang panahon. Yung promesang ginagawa natin sa ating kapwa, either good, either matutupad siya o hindi, di po ba? Bilang tao, kailangan natin matutunan yung pagtupad sa pangako. Kasi mahalaga to. Pero yung pangako ng Diyos ay hindi siya, no? Hindi siya masabi nating fa-falter. Lahat ng pangako niya ay matutupad sa kanyang takdang panahon. Kasi alam niya yung perfect timing. Alam niya yung perfect time para ibigay sa atin yung pagpapala na yon or ano man yung matutupad. Ito yung sa ministeryo ni Propetang Eliseo. Sabi nga sa 2 Kings chapter 4, makikilala natin ang babaeng taga Shunem. Isang mayamang babae na may mabuting puso. Meron palang taong, alam ko marami, hindi naman meron. Ang kayamanan po, noon, pag sinabi natin kayamanan, ay pera agad. Diba? Uy, mayaman niya kasi maraming pera. Ngayon, yung definition ng kayamanan is mayaman tayo sa kaibigan. Mayaman tayo sa kaalaman. Mayaman tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yes, mayaman tayo sa pera. Mayaman tayo sa resources. So, maraming definition ng kayamanan. No? Pero si babaeng taga Shunem, ang kagandahan sa kanya, even na mayaman na siya, may mabuti pa siyang puso. Iba mas maganda pakinggan na yumaman yung isang tao, tapos mayroon siyang pusong handang tumulong sa iba, mabuting puso, di ba? Magandang ganun eh. Na minimaintain na habang yumayaman, mas nagiging mapakumbaba at tumutulong sa iba. Tuwing dumadaan si Propeta Eliseo sa kanilang lugar, malugod niya itong tinatanggap sa kanyang tahanan at pinaghainan ng pagkain. Hindi lamang iyon, napansin niyang si Eliseo ay isang banal na tao ng Diyos, kaya nagpapagawa pa siya ng isang maliit na silid sa bubungan ng kanilang bahay upang magkaroon ng lugar na napagpapahingahan ang propeta sa tuwing siya ay dumaraan, di ba? So, iba pag nakafocus tayo sa spiritualidad. Yung lahat ng meron tayo sa bahay, yung parang nakafocus siya sa spiritualidad. I give you an idea. Yung bang dapat meron tayong pagkain kasi magsusumikap tayo sa buhay para na mamaya or every once a week magpapakain tayo sa mga full-time missionaries. Di ba? Ganun siya. Yung parang nagsusumikap ka pero yung end nun is papakain mo or magkakaroon kayong dinner appointment sa mga missionaries. Magsusumikap tayo para makabili tayo ng tricycle or e-bike or lumang sasakyan o second hand na sasakyan kung di kayang brand nyo. Para every week makapunta tayo sa templo. O di ba? Yung parang lahat ng meron ka ngayon ay ginagamit mo sa paglilingkod or sa spiritual aspect ng buhay mo. Yung mga tools na nakikita mo sa mundo ay nagagamit kasi yun yung dapat eh. Para sa akin, point of view ko, gagawa tayo dito sa bakuran, ninisan natin, gagawa tayo ng parang bahay kubo na open lang. No? Tapos may mga upuan na gawa sa kawayan na diretso lang. Bakit? Kasi every Sunday or every Monday evening, magkakaroon tayo dito ng family home evening na setup. 'Di ba? Parang kasi pag hindi nagagawa 'yon, pag may mga time na namimiss mo kasi, uy, saan na kayo? Namiss ko na kayo, mag-family home evening tayo, 'di ba? Meron kaming nakuha sa Bukid, no? Kung set up nyo ay Bukid, pag na-set up nyo sa rural or urban area or sa syudad, may place kayo na maglinis tayo kasi mag-family evening tayo mamayang gabi. Di po ba? Napakasarap, napakaganda po pag ganun yung ating pag-iisip. Lahat ng bagay nakatuon sa pamilya at sa spiritualidad. Magandang sabihin, madaling sabihin. Pero it took kailangan natin ng courage. Kailangan natin ng tapang dito, ng commitment para magawa natin yan. Hindi siya madali, pero I promise you, my dear brothers and sisters, this is a promise that hindi lang sa akin ang galing, but sa salita ng Diyos, no? It will be worth it. Maging maging worth yan. Ano ba yung worth sa Ilonggo or sa Tagalog? Karapat dapat.
maging ano yan, maging its worth. Basta ganun siya, no? So dito, pagpapatuloy, hindi niya ito ginawa upang makatanggap ng kapalit, kundi dahil sa kanyang pananampalataya, paggalang at pagmamahal sa lingkod ng Panginoon. Now, when is the last time na nagbisita yung mga full-time missionary sa bahay natin? When is the last time na nag-invite tayo sa kanila para mag-dinner appointment? Diba? When is the last time na nakipag-usap tayo sa kanila? So maganda po, my dear brothers and sisters, na nakasentro po. Ito po ay eye-opener din sa akin kasi matagal na rin po na hindi nakapagbisita yung mga full-time missionaries sa aming bahay. So it's time siguro na i-invite ko sila again to have a dinner with us. I think Sunday evening or Saturday ng gabi ay makapag-dinner kami sa kanila. Kasi iba yung feeling na makapagbisita yung mga anghel. Sabi ko nga sa kanila na I'm happy dahil parang it's like nakapagbisita yung mga anghel sa bahay namin. So, di ba? So, napansin ni Eliseo ang kabutihan ng babae at nais niya itong pagpalain. Nang malaman niyang matagal na silang walang anak at matanda na ang kanyang asawa, ipinayag ni Eliseo ang isang tila imposibleng propesiya. Sa loob ng 1 taon ay magkakaroon siya ng isang anak na lalaki. Sa pananaw ng tao, imposible ito dahil sa kanilang katandaan. Ngunit ang ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta ay eksaktong natupad. Diba? Imagine, 1 taon magkakaroon ka ng anak. Wala imposible sa Panginoon pag sinabi na kanyang lingkod ng mga propeta. So sino ba yung mga anointed one? Kasi hindi naman dumadala yung propeta sa atin. Yung mga leaders natin sa simbahan. Even though may mga differences sila, ito din eye-opener sa akin. No? May natutunan din ako dito kasi sinalita ako siya at kailangan ko rin itong isabuhay sa puso ko. Kahit na may mga imperfections sila, kahit na may mga bagay na hindi sila natupad sa atin at sumama yung loob natin, but still, sila yung pinili ng Diyos na mag-lead, no, sa isang branch, isang ward, isang state. Hingin natin lang kanilang counsel, hingin natin ang kanilang blessing. Not only financially, but, blessing as a priesthood leader na tinawag ng Diyos. Kasi, doon tayo makikita na magpakumbaba tayo. No? Magpakumbaba tayo. And the Lord will work mighty miracles in our life. Kaya, sabi ko, this Sunday, timing, kasi sa Saturday, pupunta kami ng Bacolod Temple. And then Sunday, ay magsiset ako o pupuntahan ko sa office ni President. Kasi nasa branch kami, so ang tawag is President. At magpapa-interview ako, renew kasi July, expired na yung aking temple recommends. Magpapa-renew ako ng aking temple recommend. At makipag-usap ako sa kanya regarding some matters, no? Na gusto ko ring, alam mo yung mawala sa aking dibdib. Kasi masarap yung nabubuhay tayong panatag, di po ba? So samantala, sa 2 Kings chapter 7, ang lungsod ng Samaria ay nasa matinding tagutom dahil sa pananakop ng hukbo ng Syria. Umabot ang sitwasyon sa sukdulan kung saan napakataas ng presyo ng pagkain at ang mga tao ay naghihirap ng labis. Marami ang nawala ng pag-asa at naniniwalang wala ng pag-asang mabuhay. Sa nangyayari ngayon, yung okay lang sa atin kasi wala tayong giyera dito. Pero may mga pagkakataon na dadaanan tayo ng bagyo, di ba? Dadaanan tayo ng lindol, mga sakuna, tsunami, and masabi natin, ito yung mga panahon ng talagang tinitest yung ating pananampalataya. Ito yung panahon na masabi natin, real talk na kadiliman. Kadiliman sa tagutom, kadiliman sa walang bahay, di ba? Umuulan pa. Pero dito din pumapasok yung pag-asa ng pagtutulungan, pag-asa na makahanap ng pagkain, pag-asa na ang Diyos ay mayroong awa sa atin. Sa gitna ng krisis, ipinahayag ni Eliseo ang isang mensahe mula sa Panginoon. Na bukas sa ganitong oras, magiging sagana ang pagkain. Sa 2 Kings chapter 7 verse 1, sa paningin ng tao, imposible itong mangyari dahil ang buong lungsod ay napapalibutan ng kaaway.
Ngunit sa gabing iyon, gumawa ang Panginoon ng isang himala. Pinatunog niya ang hukbo ng Syria na parang napapalibutan sila ng napakalaking hukbo. Kaya natakot silang lahat at iniwan ang kanilang kampo kasama ang kanilang pagkain, kabayo, pilak at lahat ng kanilang kagamitan. Kinabukasan natagpuan ng 4 na kitongin ang abandonadong kampo at ibinalita ito sa buong lungsod. Tulad ng isang sinabi ng propeta, magkakaroon sila ng saganang pagkain at insaktong natupad ang salita ng Panginoon. Makita natin, imposible. Pero nangyari. No, naiwan ang pagkain at doon nakakain ang bayan. So, walang imposible sa Diyos kasi nilikha niya yung mundo. Paano maging imposible sa kanila? So, lahat ng bagay na ating dinadaanan, if we pray at magkakaroon tayo ng faith, mismo yung panahon na yung mag-a-adjust sa atin, mismo magkakaroon tayo ng kasaganaan, no? Dahil ang dalawang kwento ito ay nagtuturo na ang Diyos ay hindi limitado ng ating sitwasyon. Kapag siya ang nagsalita sa pamamagitan ng kanyang propeta, walang imposible sa kanya. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. So saan tayo maniniwala? Sa sarili nating lakas, sa lakas ng tao, sa lakas ng mundo, o sa lakas ng Diyos? No? Dito natin mapapatunayan na siya ang Diyos ng sanlibutan. Siya ang Diyos ng boss mo. Siya ang Diyos mo, di ba? Kasi minsan, sabi nga, bakit natin katatakutan yung tao? Mas katakutan natin yung Diyos. Mas mahalin natin yung Diyos kasi siya yung nakakataas sa lahat. Di ba? Matagal ka nang hindi nakakapunta sa templo para sa personal endowment or yung personal na ordinances na gagawin mo doon. Tulad ng baptism of the dead, proxy baptism, no, proxy endowment, proxy sealing, anointing, at iba pa. Pero hindi nagagawa dahil natatakot tayo sa mundo. Natakot tayo na mawalan ng trabaho, natakot tayo baka hindi tayo ma-promote, natakot tayo baka maluging negosyo, marami pang mga bagay. Pero, ang tanong, sino ba yung Diyos natin? If ako yung maglalaygay sa inyo, magbibigay ng advice or counsel, okay yun. Pero mas maganda na i-quote ko yung Panginoon pag magbigay ng counsel. Kasi gusto ko po na pag nag-change kayo dahil gusto ninyo at may pananampalataya po kayo sa Diyos. Kasi pag pananampalataya sa tao, sa akin, tao lang po ako . No, sooner or later, baka magsumaan tayo ng loob. Pero pag naniniwala ka sa Diyos, hindi tayo mawawala kahit ano pa yung mangyari. Ang babae matagal nang nawalan ng pag-asa magkaroon ng anak. Hindi na niya inaasahan ang himala dahil sa kanyang edad at kalagayan. Ngunit, ipinakita ng Panginoon na walang imposible kapag siya ay nangako. No, dahil sa 2 Kings chapter 4 verse 16, sa panahong ito, sa susunod na taon, yayakap ka ng isang anak na lalaki. No, specific, anak na lalaki. Ibig sabihin nun, mabubuntis siya, manganganak siya, at yung anak niya ay lalaki. So may pagkakataon din sa ating buhay na tila imposible ang ating mga pangarap, panalangin o sitwasyon. Ngunit ang Diyos ay hindi limitado ng ating kakayahan o ng ating kalagayan. Ang kanyang mga pangako ay laging natutupad sa tamang panahon. So wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi po, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa tamang panahon. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So maaaring mabagal sa ating pananaw ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ngunit hindi siya kailanman nahuhuli. Tulad ng babaeng taga Shunem ay naghintay ng matagal bago nagkaroon ng anak. Gayon din ang taga Samaria ay tila wala ng pag-asang makaligtas. Ngunit sa tamang oras ay dumating ang himala. Ang Panginoon ay kumikilos ayon sa kanyang perpektong panahon. No? Hindi humingi ng kapalit ang babaeng taga Shunem. No, kapag tayo naglilingkod, maganda po na walang halong kapalit. Yung parang gagawin ko to dahil gusto ko at mahal ko yung Diyos. O ano man yan, okay lang. Sa gagawin ko to. No? Ang kanyang paglilingkod ay bunga ng pagmamahal sa Diyos. Dahil dito tumanggap siya ng hindi inaasahang pagpapala. No, sa ating panahon, ipinapakita natin ang paggalang sa mga propeta. Kapag pinag-aaralan natin ang kanilang mga mensahe, ipinapanalangin ang kanilang mga payo at sinasabuhay ang kanilang mga turo. So my dear brothers and sisters, alam ko po na
napakahalaga na tayo'y magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po na maghintay. Napakahalaga po na kapag tayo naglilingkod sa Kanya, mas maganda po na hindi po tayo tumatanggap or nag-aantay ng kapalit na blessing. Kasi kusang ibibigay po yun sa atin. So sa araw na ito, gusto ko pong simulan yung araw natin, no? Nasa pakikinig nito. Of course, ganoon na din na hiningi natin sa Diyos na tulungan tayo yung divine intervention na pagitnaan niya ang mga nangyayari sa buhay natin na kung saan magiging maayos yung araw at maraming mga masabi natin inaakalang mga miracle sa buhay, no, makakauwi tayo at may extra strength pa tayo para sa ating pamilya. Alam ko po ng lahat ng aking binabahagi ay totoo at ito'y iniiwan ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.